isang tahimik na baryo sa Bukirin. Naninirahan sina Marco at Clara, isang mag-asawang punong-puno ng pagmamahalan at pangarap. Matagal na nilang pinangarap na magkaroon ng anak, lalo na ang kambal. Subalit, sa kabila ng kanilang matagal na paghihintay at pagsisikap, hindi pa rin sila nabibiyaan. Si Clara ay isang mapagmahal at maalagang asawa kay Marco. Pangarap niyang magkaroon ng sariling anak upang may kasama siya habang wala si Marco sa kanilang bahay. Si Marco naman ay masipag na asawa ni Clara at ang kanyang trabaho ay ito'y naglilinis at nag-aalaga ng hayop sa kanilang bukirin. Hindi man madali ang kanyang trabaho sa bukirin, mainit, umulan, ay gagawin niya ang lahat para lang may makain at matustusan ang kanyang pamilya. Kaya pangarap nitong magkaroon ng sariling anak upang mas maging masaya ang kanilang pamilya. Araw-araw nagdarasal si Clara sa simbahan, humihiling na sana'y dinggin ng may kapal ang kanilang hiling. Si Mario naman, bagamat abala sa bukid, palaging iniisip ang kaligayahan na madarama nila kung sakaling magkaroon sila ng kambal na anak. Makalipas ang ilang buwan, hindi nagtagal, napansin ni Clara nagbago ang kanyang pakiramdam. Madalas siyang nakaramdam ng pagkahilo at pagsusuka. Nagpasya silang mag-asawa na magpatingin sa doktor. Sa kanilang sorpresa, sinabi ng doktor na buntis si Clara. Ngunit ang higit na ikinatuwa nila ay malaman nilang kambal ang dinadala ni Clara. Laking tuwa nila Mario at Clara, labis ang kanilang pasasalamat sa Diyos at himala na kanilang natamo. Dumating ang araw ng panganganak ni Clara. Ipanganak niya ang dalawang malusog na sanggol na babae. Pinangalanan nila itong Ellie at Ella. Makalipas ang ilang taon, lumaki ng malusog at masayahing bata ang kambal. Ngunit kahit kambal man ang dalawa, ay may magkaiba pa rin itong ugali. Kambal, laro tayo. Ayoko nga. Bakit ba ayaw mo makipaglaro sa akin? Bakit ka ba namimilit? Pasensya na Kambal, gusto ko lang makipaglaro sa'yo. Hindi na mauulit. Ella, bakit mo naman pinipilit yung kambal mo kung ayaw makipaglaro sa'yo?
Pasensya na po, Nay. Gusto ko lang namang makipaglaro kay Kambal. Hindi na po mauulit. Ellie, halika rito, may ibibigay ako sa'yo. Lumapit si Ellie sa nanay niya at naiwang mag-isa si Ella sa kwarto nila. Kinabukasan, pumasok ang Kambal sa paaralan. Magandang umaga, class. Sa araw na ito ay magkakaroon tayo ng pasulit. Ang ating gagawin ay sulit ko sa ating ginawa o tinalakay ng huli nating pagkikita. Inaasahan ko ang lahat na makakuha ng malaking puntos, lalong-lalo ka na, Ella. Ngayon ay maaari bang kumuha ang lahat ng isang buong papel? Nakuha na ba ang lahat? Para sa unang katanungan ay para naman sa panghuling katanungan. Okay, ngayon ay ipasa ang lahat ng pagkasalanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, ako na ang magwawasto nito at ibabalik ko ito mamaya lamang. Maliwanag ba? Kuha ng inyong papel at may ilan sa inyo hindi nakapasa at may ilan din sa inyo ang perfect score. Ella, congratulations dahil ikaw ay nakuha ng perfect score. Para naman kay Ellie, nakuha ka ng 6 points. Congratulations din sa inyo. Palakpakan natin ang inyong mga sarili. At okay, maaari bang tumayo ang lahat? Paalam sa lahat. Maraming salamat. Mag-iyan kayo o buwi. Nay, nakauwi na po kami. Oh, nandiyan na pala kayo. Nay, may sasabihin pala ko sa'yo. Ano yun? Kanina, na-exam kami, tapos ang kuha ko lang ay 6. Ayos lang yan, anak. Proud pa din ako sa'yo. Pero si ate naka-perfect score. E di mabuti. Sige, Nay. Bihis mo na ako. Sige na, Ellie, mag-bihis ka na. Tuwid pupuntahan tayo. Nay, sama po ako. Huwag na, dito ka na lang sa bahay. Mamaya, uuwi din si Papa mo. Walang may iwan dito sa bahay. Sige na, Ellie, mag-bihis ka na. Sige, Nay. Ingat po kayo. Bakit kaya ganun sa akin si Nanay? Magkamukha naman kami. Mabait naman ako sa kanya. Ginawa ko naman ang lahat. Pero bakit ganun siya parati sa akin? Bakit parang mas paborito niya si Ellie kaysa sa akin? Ano pang kulang? Bakit ganun? Hindi niya ba ako mahal? Ginawa ko naman ang lahat para maging parte sa akin. Iba man kami ng kulay. Maputi siya. Tas ako, ganito. Pero, bakit ganun? Bakit nasasaktan ako? Siguro mas mahal niya si Ellie kaysa sa akin. Sana naman mahal
mahalin ako ni nanay katulad ng pagmamahal ni Ellie. O anak, ba't nagmumukmuk ka dyan? Nasaan si mama at kakambal mo? Papa, mabas lang. May pinuntuhan lang sila. Pa? Bakit ganun sa akin si mama? Pagpasensyahan mo na si mama mo ha. Baka pagod lang o maraming iniisip. Pagpasensyahan mo na siya. Saka, huwag mo nang isipin yun. At saka, proud ako sa'yo. Tandaan mo yan, mahal na mahal kita. Kaya ang mundo ko, huwag ka nang mag-isip ng ganyan. Mahal ka ng mama mo. Palagi mong tandaan na mahal kita. Okay? Mahal? Pwede ba tayong mag-usap? Mahal, ano yun? Tungkol to kay Ellie. Mahal, bakit naman ganun? Huwag mo naman iparamdam sa bata na si Ellie lang ang mahal mo. Kaya nga, sinabi ko na kay Ella na baka pagod ka lang, may iniisip ka. Suklihan mo naman yung pagmamahal niya sa'yo. Kaya mahal, kausapin mo si Ella. Iparamdam mo sa kanya na mahalaga din siya. Mahal na mahal ko kayong tatlo, tandaan niyo yan. Kaya nga, huwag mong iparamdam sa bata na mas higit yung pagmamahal mo kay Ellie kaysa kay Ella. Kausapin mo yung bata, siguradong nagtatampo yun sa'yo. Pasensya na mahal. Pagod lang ako. May iniisip lang. Pero, mahal ko sila. Mahal ko silang dalawa. Mahal ko si Ella. Ako nang kakausap nun. Kaya nga, huwag ka nang mag-alala. Kakausapin ko si Ella. Ako nang bahala. Ako nang bahala. Ellie anak, maaari ka bang makausap? May ibibigay pala ko sa'yo. Ito oh. Anak, alam kong napapansin mo na mas kinakausap ko si Ellie kaysa sa'yo. Pero parati mong tandaan na pareho kayong mahal. At sana mapatawad mo ako sa aking pagkukulang at sana'y patawarin mo ako at bigyan mo ako ng pagkakataon na magkasama tayo, magkausap. Sana'y lagi mong tatandaan na pantay lang yung pagmamahal ko sa inyo ng kambal mo. Mahal na mahal kita anak, tandaan mo yan. Mahal na mahal kita. Kayo ng kambal mo.